Maraming mga proyekto sa pag-reclaim ay nagpapatuloy sa Manila Bay, na naglalayong baguhin ang mga lugar sa baybayin sa masiglang, napapanatiling mga komunidad. Ang mga proyektong ito, na pinamumunuan ng Philippine Reclamation Authority, PRA, at mga lokal na unit ng gobyerno, ay nakatuon sa paglago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng infrastruktura, at proteksyon sa kapaligiran. Kasama sa mga pangunahing proyekto ang Navotas Coastal Bay Reclamation Project, at ang Pasay Reclamation and Development Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Second Mall of Asia, MOA, complex sa Pasay City ay bahagi ng isang mas malaking proyekto ng reclamation na tinatawag na Pasay 265, na magdaragdag ng humigit kumulang na 265 hektarya sa umiiral na 360 hektaryang lugar ng reclamation kung saan matatagpuan ang kasalukuyang MOA complex. Ang bagong development na ito ay konektado sa umiiral na MOA complex at naisip na maging isang masiglang negosyo at distrito ng pamumuhay. Ang proyektong ito, sa pakikipagtulungan sa kumpanya ng Dutch na Royal Boskalis Westminster NV, ay nagsasangkot ng paglikha ng dalawang isla, 210 hektarya at 55 hektarya, kasama ang baybayin ng Manila Bay malapit sa kasalukuyang MOA complex. Ang bagong lugar ng reclamation ay direktang konektado sa umiiral na MOA complex na kung saan ay isang reclaimed na lugar din. Ang proyekto ng Pasay 265 ay binalak na magtampok ng isang mix of commercial, recreational, at residential spaces, kabilang ang mga hotel, mga office tower, at mga residential buildings. Plano ng mga nag-develop na isama ang proyekto sa sistema ng transportasyon ng masa ng gobyerno kabilang ang mga koneksyon sa NAIA Expressway, isang seaport, and other existing and planned routes. Inaasahan ng proyekto na makabuo ng libo-libong mga trabaho at mag-ambag sa lokal at pambansang ekonomiya. Kasama sa proyekto ang mga tampok tulad ng green parks, mini forests, at mangrove corridors upang itaguyod ang sustainability at bawasan ang epekto sa kapaligiran. Ang SM Prime ay ang pinagsamang kasosyo sa pakikipagsapalaran sa Pasay City para sa pagpapaunlad ng reclaim at horizontal development works. Ang horizontal development na gumagana para sa Pasay 265 ay na-target para makumplito sa 2028. Nilalayo ng proyekto na lumikha ng isang napapanatiling at masiglang distrito ng negosyo at pamumuhay na maaaring maakit ang parehong lokal at internasyonal na mamumuhunan at turista. Ang Philippine Reclamation Authority, PRA, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga unit ng lokal na pamahalaan ay patuloy na isulong ang mga madiskarteng proyekto sa pag-reclaim sa buong bansa. Ang mga pagpapaunlad na ito ay naglalayong ibahin ang anyo ng mga lugar sa baybayin sa masiglang, napapanatiling, at climate-resilient communities na sumusuporta sa paglago ng ekonomiya, pagpapalawak ng infrastruktura, at proteksyon sa kapaligiran. Ang naka-highlight sa ibaba ay ang mga pangunahing inisyatibo sa pag-reclaim na kasalukuyang isinasagawa, na nagpapakita ng pag-unlad, pakikipagsosyo, at potensyal ng bawat proyekto sa reshaping ng lungsod at baybayin ng bansa. As of December 2023, ang Island A ay nananatili sa 60 hektarya na may 1.5 metros sa itaas ng MLLW elevation sa kabila ng pag-angat ng suspensyon noong Nobyembre dahil sa iminungkahing bagong pagsasaayos ng landform. Ang Island B, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa mga gawa ng pagpuno ng buhangin sa loob ng orihinal na mga hangganan ng proyekto,
ang DNR ay hindi pa aprubahan ang nasabing muling pagsasaayos ng landform na inilaan upang mabawasan ang epekto ng pagbaha at itaguyod ang proteksyon sa kapaligiran. Ang pagtatayo sa development na ito, as of December 31, 2024, ang proyekto ng Pasay 360 ay nag-reclaim ng isang kabuoang 184.65 hektarya ng lupa na higit sa 1.5 metro MLLW elevation. Ang mga pagsisikap na lumikha ng isang 476-meter wide water channel mula sa umiiral na paglalagay ng Pasay City mainland ay patuloy, na may humigit kumulang na 45 hektarya ng naunang na-reclaim na lupa na tinanggal o muling nabuo noong November 29, 2024, upang mapaunlakan ang bagong disenyo ng channel. Bukod dito, hiniling ng Pasay City LGU ang pagpapalabas ng isang awtoridad sa survey para sa 60 hektaryang Phase 2, pagsay ng pagsulong ng proyekto patungo sa susunod na yugto ng development. Ang Pasay Harbor City Reclamation Project, na sumasaklaw sa 265 hektarya ng foreshore at offshore na mga lugar sa Pasay City, ay nakatayo bilang tagapag-una sa mga proyekto ng reclamation sa Manila Bay Area. Ibinungkahi ng pamahalaang lungsod ng Pasay sa isang pinagsamang pakikipagsapalaran sa Pasay Harbor City Corporation, PHCC, ang proyekto ay inilaan na mabuo para sa mixed uses of residential and commercial spaces na may pinagsamang turismo at paglalaan para sa mga theme parks. Ang konsepto ng proyekto ay upang idisenyo ang pag-unlad sa pagiging isang komersyal na distrito ng negosyo ng Bay. Ang SM Prime Holdings Incorporated ay nakatakdang magsimula sa pagtatapos ng taon ang pagtatayo ng isang horizontal development bilang bahagi ng $3 billion reclamation project sa Manila Bay.